Sa bayan ng San Vicente, kilala ang pamilyang Facundo bilang pinakamayaman at makapangyarihan. Pag-aari nila ang malalawak na lupain na tinatamnan ng palay at tubo. Ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng bayan, ang kanilang angkan ay nagmula sa isang linya ng mga sindero at ang kanilang kayamanan ay bunga ng pagsasamantala sa lupa at sa mga mahihirap na magsasaka. Si Don Lorenzo Facundo, ang patriarka ng pamilya, ay kilala sa kanyang pagiging matigas at walang awang namumuno sa kanilang asyenda. Ang kanyang asawa, si Doña Consuelo, ay isang babaeng magara ngunit mapanghusga. Samantala ang kanilang nag-iisang anak, si Isabela, ay lumaking spoiled at walang pakialam sa mga magsasakang nagdurusa sa ilalim ng kanilang pamamahala. Sa kabila ng kanilang marangyang pamumuhay, napabalitang marami silang lihim, mga kasalanang nakabaon sa ilalim ng lupa ng kanilang asyenda. Sa kabilang banda, si Mang Efren ay isang mahirap ngunit masipag na magsasaka na matagal nang nakatira sa maliit na bahagi ng lupain ng mga Facundo. Kasama ang kanyang pamilya, pinagyaman niya ang lupain iyon. Umaasa sa biyaya ng kalikasan para mabuhay. Ngunit nang dumating ang balita ng planong paalisin ng mga Facundo ang mga magsasaka sa kanilang lupain upang gawing resort ang lugar, nag-umpisa ang bangungot ni Mang Efren. Isang gabi, nagtipon ng pamilya Facundo sa kanilang malaking mansyon. Ipinatawag ni Don Lorenzo ang kanyang mga tauhan upang ipaalam ang plano. Ayusin niyo na ang lahat. Hindi ko na gustong makita ang mga magsasakang iyon sa lupa natin. Panahon ng gawing makabago ang lugar na ito, mariing utos ni Don Lorenzo. Ang balita ay mabilis na kumalat sa bayan. Ang mga magsasaka, kabilang si Mang Efren, ay nagtipon upang humingi ng paliwanag. Ngunit imbis na makinig, binastos sila ng mga tauhan ng mga Facundo at binantaan ng karahasan. Sa labis na galit, lumapit si Mang Efren kay Don Lorenzo upang makiusap. Don Lorenzo, habaan po sana ang iyong presensya. Ang lupain ito ay naging tahanan namin. Bigyan niyo po kami ng pagkakataong mabuhay, pakiusap ni Mang Efren. Ngunit sa halip na tugon, isang mapanuyang tawa ang sinagot ni Don Lorenzo. Huwag kang umasa, Efren. Hindi ko kayang mag-aksaya sa lupa para sa mga tulad mo. Sa galit at kahihiyan, umuwi si Mang Efren sa kanilang barong-barong. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang nangyari. Habang nakaupo siya sa ilalim ng puno ng baliti, naramdaman niyang tila may kakaibang lakas na pumasok sa kanyang katawan. Sa mga sumunod na araw, napansin ng mga tao na tila nag-iiba si Mang Efren. Tahimik siya ngunit may kakaibang sigla. Napansin ng kanyang pamilya na mas madalas siyang mawala sa gabi. Bumabalik lamang sa madaling araw at may kakaibang amoy ng dugo. Isang gabi, nakita siya ng kanyang anak na si Kaloy na palihim na umaalis. Sinundan nito hanggang sa masukal na kagubatan. Sa gitna ng dilim, laking gulat niya nang makita ang kanyang ama. Ang katawan nito'y punit-punit habang unti-unting nagiging isang halimaw na may malalaking pakpak, pulang mata at matulis na pangil. Ngunit bago pa makasagot si Mang Efren, mabilis itong lumipad patungo sa asyenda ng mga Facundo. Isang sigaw ang gumising sa kalagitnaan ng gabi. Isa sa mga tauhan ng pamilyang Facundo ang natagpuang wala ng ulo at pinutol ang kalahati ng katawan. May halimaw! Sigaw ng mga tao. Ngunit walang naniniwala. Isa na dyan, si Don Lorenzo. Isang desperadong plano lang ito ng mga magsasaka para takutin tayo. Hindi nila tayo matatalo, aniya. Hindi nagtagal, sunod-sunod ang insidente sa asyenda. Isa-isa nang nawawala ang mga tauhan ng pamilyang Facundo. Ang iba'y natatagpo ang patay, ang iba na may bigla na lang naglalaho. Sa takot, inutusan ni Don Lorenzo ang kanyang mga tauhan na bantayan ang asyenda. Ngunit kahit anong gawin nila, walang nakakatakas sa mga mata ng halimaw. Isang gabi,
Nakarinig ng malakas na ingay si Doña Consuelo mula sa kanilang hardin. Nang silipin niya ito, nakita niya ang anino ng isang nilalang na nakadapa sa bangkay ng isa sa kanilang mga tauhan. Lumapit ito sa kanya at sa liwanag ng buwan, nakita niya ang pulang mata ng halimaw. "Tulong! May halimaw!" sigaw niya, ngunit walang nakarinig sa kanya. Unti-unti naging malinaw kay Don Lorenzo na si Mang Efren ang halimaw. Pinatawag niya ang isang albularyo upang pigilan ang sumpa, ngunit walang nagawa ang albularyo laban sa galit ni Mang Efren. Sa huling bahagi ng kabanata, nakita si Mang Efren sa gitna ng gabi. Tumayo sa harapan ng mansyon ng mga Pacondo, hawak ang katawan ng isang tauhan. "Dahil sa kasakiman ninyo, wala kayong may iwang kahit ano. Isa-isa ko kayong lulurayin." Galit na sigaw ng halimaw. Ang gabi ay napuno ng sigaw ng takot. Habang ang pamilyang Pacondo ay nagtatago, walang magawa laban sa kanilang kinakaharap na paghihiganti. Ang takot ay tuluyang bumalot sa pamilya Pacondo. Ang asyenda na dating puno ng saya at karangyaan ay naging tahimik na libingan ng kanilang kasakiman. Sa bawat gabi, parang multo ang anino ni Mang Efren. Naririnig sa bawat sulok ng asyenda ang kanyang malalim na halakhak. Animoy nanunuyas sa kanilang panghihina. Dahil sa sunod-sunod na insidente, kinailangan ni Don Lorenzo na humingi ng tulong mula sa gobyerno. Nagpadala ng mga pulis at sundalo upang bantayan ang asyenda. Ngunit kahit armado ang mga ito, walang nagawa ang kanilang mga bala laban sa bilis at lakas ni Mang Efren. Sa tuwing susubukan nilang magbantay, isa sa kanila ang misteryosong nawawala sa dilim. Samantala, si Doña Consuelo ay tila nawawala na sa katinuan. Lagi siyang umiiyak sa loob ng kanyang silid, paulit-ulit na sinasabi, "Mga sumpa, mga demonyo, darating ang karma natin." Si Isabela naman, na noon ay walang pakialam sa mga nangyayari, ay unti-unti nang nakakaramdam ng pagkabagaba. Isang gabi, nilapitan niya ang kanyang ama. "Papa, tapusin na natin ito. Ibabalik mo na ang lupa sa mga magsasaka. Ayoko ng ganito." Umiiyak na pakiusap ni Isabela. Ngunit sa halip na makinig, sinagawan siya ni Don Lorenzo. "Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi ko hayaang maagaw sa atin ang lupa. Yan ang yaman natin." Sa labas ng mansyon, nagmamasid si Mang Efren. Ang pulang liwanag ng kanyang mga mata ay sumasalamin sa kanyang galit at puot. Naramdaman niyang dumating na ang tamang panahon upang tapusin ang lahat. Sa kasagsagan ng bagyong bumalot sa bayan ng San Vicente, dumating si Mang Efren sa asyenda. Malakas ang hangin at ulan at tila sumasabay dito ang bawat sigaw ng galit na gumagapang sa hangin. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot ngayon. Mas malalaki ang kanyang mga pakpak, mas matutulis ang kanyang pangil at tila mas mabilis at mas makapangyarihan ang kanyang galaw. Ang mga tauhan ng asyenda ay nagkakagulo. Ang iba ay nagtatakbuhan palabas, ngunit karamihan ay hindi na muling nakita. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang malakas na sigaw ni Don Lorenzo mula sa kanyang opisina. Dumiretso si Mang Efren doon, winawasak ang pintuan gamit ang kanyang malalakas na kuko. "Efren, tumigil ka na. Pwede tayong mag-usap." Takot na pakiusap ni Don Lorenzo. Ngunit malamig ang tugon ni Mang Efren. "Usap? Noong panahon na ako ang nakikiusap, tinatawanan mo ako. Ngayon, ikaw naman ang tatawanan ko habang nawawasak ang lahat ng itinayo mo mula sa kasakiman." Inablot niya si Don Lorenzo at mabilis na lumipad palabas ng mansyon. Sa itaas ng mataas na puno ng baliti, binitawan niya ito, dahilan upang mahulog ang matanda sa lupa at mamatay. Sa pagkawala ni Don Lorenzo, lalong nagkagulo ang pamilyang Pacondo. Si Doña Consuelo ay tuluyang nabaliw at tumakas palabas ng mansyon.
Natagpuan siyang palutang-lutang sa ilog makalipas ang ilang araw. Si Isabela na lamang ang natira, nagkukulong sa kanyang kwarto habang humahagulgol. Ngunit kahit si Isabela ay hindi nakatakas sa kapalaran ng kanyang pamilya. Isang gabi, habang tulog, naramdaman niyang may malamig na hangin sa kanyang silig. Pagmulat niya, nakita niya si Mang Efren na nakatayo sa paanan ng kanyang kama. "Hindi mo kasalanan ang lahat ng ito, Isabela," malamig na sabi ng halimaw. "Ngunit kailangan mong pagbayarin ang dugo ng mga magsasakang pinahirapan ng pamilya mo." Pilit na nakiusap si Isabela. "Patawad po. Ibabalik na namin ang lupa. Gagawin ko ang tama." Ngunit bago pa man siya makatayo, lumapit si Mang Efren at hinawakan ng kanyang ulo. Ang ganti ay hindi maaaring iwasan. Sa sumunod na araw, natagpuan si Isabela sa kanyang silid. Wala ng buhay, ngunit tila ang mukha nito ay nagpapakita ng matinding takot bago ito namatay. Matapos ang pagbagsak ng pamilyang Pacondo, ang kanilang asyenda ay tuluyang nilisan ng mga tao. Ang mansyon ay iniwan na sira-sira at kinalawang na naging pugad ng mga kwento ng kababalaghan. Ang mga magsasaka, kabilang ang pamilya ni Mang Efren, ay nagpatuloy sa kanilang buhay, ngunit may halong takot sa kanilang puso. Si Mang Efren ay hindi na muling nakita. May mga nagsasabing bumalik siya sa kagubatan at nanatili roon bilang halimaw, naghihintay sa susunod na kasakiman na kanyang wawasakin. Sa bayan ng San Vicente, nanatiling paalala ang kwento ng pamilyang Pacondo na ang kasakiman at pang-aapi ay may kaagibat na sumpa, at ang hustisya, gaano mang katagal, ay laging darating sa tamang panahon. Lumipas ang 10 taon mula nang bumagsak ang pamilya Pacondo. Ang asyenda ay nanatiling abandonado, napapalibutan na ng makakapal na damo at matandang puno ng baliti. Sa kabila ng mga kwentong kababalagan, isang bagong pamilya ang naglakas loob na angkinin ang lupa, ang mga De La Vega. Ang pamilya De La Vega ay galing sa syudad, mga negosyanteng nangangarap gawing plantasyon ng dating asyenda. Pinamumunuan ito ni Victor De La Vega, isang ambisyosong lalaki na naniniwala sa modernisasyon. Kasama niya ang kanyang asawa, si Marina, at ang kanilang 2 anak na sina Adrian at Bianca. Hindi sila naniniwala sa mga pamahiin, kaya't binaliwala nila ang babala ng mga matatanda sa bayan. "Luma ng mga kwentong aswang na yan. Hindi tayo dapat magpa-apekto," sabi ni Victor. Sa unang tingin, ang asyenda ay tila ordinaryo lamang, ngunit ang lupa nito ay tila buhay, puno ng misteryo at lihim. Sa unang gabi pa lamang ng kanilang paninirahan, nagsimula na magparamdam ang mga kakaibang elemento. Sa unang gabi sa asyenda, ramdam ng pamilya ang malamig na hangin na tila dumadaloy mula sa bawat sulok ng mansyon. Habang nagpapahinga si Victor sa kanilang bagong opisina, napansin niyang tila may mga yapak sa labas ng kanyang bintana. Nang sinilip niya ito, wala siyang nakita kundi ang malawak na lupain na nababalutan ng hamog. Samantala, si Marina ay abala sa pag-aayos ng kanilang silid nang marinig niya ang mahihinang boses ng mga taong tila nag-uusap sa may kusina. Nang kanyang puntahan, natagpuan niyang walang tao roon. Sa halip, nakakita siya ng mga basag na pinggan sa sahig. "Victor, may mga tao bang gumagala rito?" tanong ni Marina. "Walang tao dito maliban sa atin," sagot ni Victor na bahagyang nainis. Ngunit si Bianca, ang kanilang bunsong anak, ang unang nakakita ng kakaiba. Sa likod ng mansyon, may nakita siyang anino ng isang tao sa gilid ng puno ng balete. Nang lapitan niya ito, bigla itong nawala. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging mapanganib ang asyenda. Ang mga trabahador na kinuha ng mga De La Vega para linisin ang lugar ay nagsimulang magreklamo. Isa sa kanila ang nagsabing nakakita siya ng isang nilalang na may pakpak at pulang mata sa bodega. Ang iba ay sinasabing naririnig nila
ang malalalim na buntong hininga sa kalagitnaan ng gabi. Ang lupaing ito ay hindi ordinaryo, sabi ni Mang Nestor, ang pinakamatandang trabahador. Dito pinatay ang maraming magsasaka. Ang mga dugo nila ay bumalot sa lupa. Ang kanilang mga espiritu ay nagbabantay pa rin. Ngunit hindi naniwala si Victor. Mga kwentong engkanto lang yan. Gawin niyo ang trabaho niyo, galit na utos niya. Ngunit isang gabi, habang si Adrian ay naglalakad sa likod ng mansyon, nakarinig siya ng boses na tumatawag sa kanya. Adrian! Adrian! Pilit niyang hinahanap kung saan nanggaling ang boses. Napadpad siya sa puno ng balete at doon niya nakita ang isang nilalang nakahawig ng tao, ngunit may pakpak. Matutulis na kuko at pulang-pulang mata. Mabilis itong lumipad patungo sa kanya. Ngunit bago siya masaktan, biglang lumitaw si Mang Efren. Ang halimaw na dati niyang anyo ay mas matindi na ngayon. Pinagtanggol niya si Adrian, ngunit hindi ito nagpaliwanag kung bakit. Matapos ang insidente, napilitan si Victor na kausapin si Mang Nestor na noon ay nagpasya ng umalis sa asyenda. Ano ba talagang nangyayari dito? Tanong ni Victor. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga nilalang na hindi mo kayang kontrolin, paliwanag ni Mang Nestor. Ang pamilya Pacondo ang naggasik ng sumpa. Ngunit ngayon, kayo naman ang nagdadala ng bagong kasakiman. Umalis na kayo bago mahuli ang lahat. Ngunit sa halip na makinig, lalo lamang tumigas ang ulo ni Victor. Habang tumatagal, mas lumalakas ang presensya ng mga aswang sa asyenda. Isa-isa nang nawawala ang mga trabador at ang pamilya de la Vega ay nakakaramdam ng matinding takot. Sa isang pagkakataon, natuklasan ni Marina ang isang lumang diary sa silong ng mansyon. Ang diary ay pag-aari ni Isabela Pacondo at isinulat bago siya mamatay. Ang lupaing ito ay hindi atin. Ang mga aswang ay hindi mga halimaw, kundi mga kaluluwang sinumpa dahil sa kasakiman ng ating pamilya. Darating ang araw na bawat sakim na haangkin sa lupaing ito ay mapaparusahan. Isang gabi, habang nagkakainan ang pamilya de la Vega, biglang nagkagulo sa labas ng mansyon. Isang malakas na halakhak ang narinig, kasabay ng malalaking yapak sa lupa. Nang lumabas sila, nakita nila ang animoy libo-libong mata na nagmamasid mula sa dilim. Si Mang Efren, kasamang iba pang nilalang, ay lumitaw sa gitna ng hardin. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong asyenda. Wala kayong karapatang sakupin ang lupaing ito. Ang inyong kasakiman ay magdudulot lamang ng kamatayan. Sinubukang tumakas ng pamilya de la Vega, ngunit isa-isa silang hinarang ng mga aswang. Si Victor ang unang nawala. Hinila ng isang nilalang sa ilalim ng lupa. Si Marina naman ay natagpuan sa ilalim ng puno ng baliti, nakatitig sa kawalan, tila wala ng kaluluwa. Si Adrian at Bianca lamang ang nakaligtas, ngunit huli na ang lahat. Naiwan silang mag-isa sa gitna ng lupaing puno ng sumpa. Hindi alam kung paano makakaalis o kung paano sila mabubuhay. Muling iniwan ang asyenda ng mga tao. Walang nangas na bumalik at nanatili itong isang lugar na kwentong kababalagan. Ang pamilya de la Vega ay naging babala sa sino mang susubok mang-angkin ng lupaing iyon. Sa kabila ng lahat, nanatiling nagbabantay si Mang Efren, kasamang naghihintay ang mga aswang sa sino mang may lakas loob na hamunin ang sumpa ng lupaing iyon. Matapos ang pagbagsak ng pamilya de la Vega at ang mga kwento ng aswang sa lupaing iyon, dumaan ang ilang taon ng katahimikan. Walang nangas na muling tumira sa asyenda ng mga Pacondo, at ang lugar ay tila naging isang lugar na pinag-iwasan ng lahat. Ang mga kwento ng mga halimaw, mga aswang at sumpa ay nagpatuloy na iniwasan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bagong pamilya ang dumating sa isang puok ng mga mahihirap na magsasaka na nanganganib na mawalan ng kanilang tahanan. Ang pamilya Carrion ay isang simpleng puok ng mga magsasaka
na matagal nang nakatira sa kanlurang bahagi ng bayan ng San Vicente. Si Mang Tomas at ang kanyang asawa, si Aling Rosa, ay may 2 anak, sina Marco at Lisa. Ang kanilang kabuhayan ay mula sa pagtatanim ng palay at mais sa isang maliit na peraso ng lupa. Ngunit noong nalaman nila na ang lupaing kanilang tinataniman ay naging bahagi ng asyenda na dating pag-aari ng mga Pacondo, nagdesisyon silang magtungo doon at magsimula ng bagong buhay. Hindi alam na ang lupang iyon ay may mga lihim na matagal nang nakabaon. Isang araw, tumawag ang pamilya Carrion sa may kanto ng asyenda. Hindi nila alam ang mga kwento ng nakaraan, ang mga aswang at mga halimaw na nagbabadya. Ang tanging alam nila ay kailangan nilang maghanap ng mas malawak na lupa upang makatanim at mabuhay. Si Mang Tomas ay isang matapang at masigasig na magsasaka. Walang masama sa magtanim sa lugar na ito, sabi niya sa kanyang asawa. Malawak na ang lupa at hindi natin kailangan pa maghanap ng ibang pook. Dahil sa kanilang pangarap na magkaroon ng mas malaking sakahan, tinanggap ng pamilya Carrion ng alok ng lokal na gobyerno na ang ng lupaing ito. Ngunit sa gabi ng kanilang unang pagtira, nagsimula silang makaramdam ng kakaibang presensya. Ang mga hayop sa paligid ay tila natatakot. Ang hangin ay tila may mga boses na umaabot mula sa kagubatan. Si Marco, ang kanilang anak, ay nakakita ng isang anino na mabilis na dumaan sa harapan ng kanilang bahay. Hindi siya nakatiis at sinundan ito. Ngunit nang makarating siya sa likod ng bahay, wala siyang nakita kundi ang malaking puno ng balete. Ang parehong puno na matagal na nagdudulot ng takot sa mga nakaraang residente ng asyenda. Ano ba iyon? Tanong ni Marco sa kanyang sarili. Ngunit tinago na lamang niya ang takot at nagpatuloy sa kanyang gawain. Habang lumilipas ang mga araw, ang presensya ng mga aswang sa asyenda ay naging mas malakas. Isa-isa nang nagsimulang maglaho ang mga alaga nilang hayop at si Aling Rosa ay nakaranas ng kakaibang karanasan. Isang gabi, habang siya ay naglalaba, naramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang liig at narinig ang isang malalim na boses na humihingi ng tulong. Tulungan mo kami, ipagpahid ang kanilang mga kasalanan. Sa pag-aakalang ito ay isang panaginip, iniwasan ni Aling Rosa ang boses at pinilit na magpatuloy sa gawain. Ngunit ng gabing iyon, isang nilalang na may pakpak at dilaw na mata ang dumaan sa kanilang bahay at tumahol ng malakas na parang isang mabagsik na hayop. Si Marco at Lisa ay nabulabog at natakot at ipinagbigay alam nito kay Mang Tomas. Ama, may mga nilalang sa paligid natin, sigaw ni Marco. Si Mang Tomas ay nag-isip ng mabilis at nagdesisyon na humingi ng tulong mula sa isang matandang manguusisa na kilala sa buong bayan, si Albulario Dalia. Siya ay isang albularyo na matagal nang naninirahan sa kabundukan at kilala sa kanyang kaalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Pagdating ng albularyo sa bahay ng mga Carrion, ipinakita niya sa kanila ang mga kasaysayan ng mga aswang at sumpa ng lupaing kanilang tinirhan. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay hindi mga ordinaryong nilalang, kundi mga kaluluwang sinumpa ng pagbabalik upang maghiganti sa mga pamilyang nagpasimula ng kasikiman. Ang mga Pacondo at De La Vega ay pawang nagkasik ng kasakiman sa lupaing ito, kaya't ang mga kaluluwang ito ay patuloy na naghahanap ng katarungan, sabi ni Albulario Dalia. Kailangan nating magtulungan upang matigil ang kanilang paghihigante. Pinasimulan ni Albulario Dalia ang ritual ng paglilinis sa buong paligid ng bahay ng mga Carrion. Gumamit siya ng mga halamang gamot, insinso at mga ritual upang magpalabas ng mga masamang espiritu. Ngunit bago matapos ang seremonya, isang malakas na sigaw ang narinig mula sa kagubatan. Nang sumikat ang araw, nagpasyang pamilya Carrion
kasama ang tulong ng Albularyo Dahlia na harapin ang mga aswang sa kagubatan ng asyenda. Dinala nila ang mga itak, panghampas at mga sinaunang gamit na itinuro ni Dahlia upang magtanggol sa kanilang mga sarili. Habang papalapit sila sa malaking puno ng balete, naramdaman nila ang malupit na hangin at narinig ang mga malalakas na halakhak. Biglang sumulpot mula sa dilim ang mga aswang. Ngunit sa kagulat-gulat na pagkakataon, nalamang ng pamilya Carrion na may kakayahan sila tulad ni Mang Efren na magbago at mag-transform sa anyo ng isang aswang. Ang mga aswang ay hindi kaaway, kundi mga kaluluwang naglalaban para sa katarungan, sabi ni Mang Efren na nagbalik upang tulungan ang pamilya. Ipinakita ko na ang takot ay hindi makakapigil sa inyo. Sa tulong ni Mang Efren at ng kanyang mga nilalang, nayanig ang mga aswang at nagtakbuhan patungo sa madilim na kagubatan. Tuluyan nang nawalan ng kapangyarihan. Ang lupa ng mga Pakondo at Tilabiga ay napalaya mula sa sumpa. Muling bumangon ang mga magsasaka mula sa pagkatalo ng mga aswang. Ang asyenda ay unti-unting nabangon at ang mga Carrion ay nagpatuloy sa buhay nila bilang tagapagligtas ng lupaing pinagmulan ng mga sumpa. Ang mga kaluluwa ng mga nagsabing magtatanggol sa lupa ay naging kalakip ng hangin, patuloy na gumagabay sa mga naglalakbay sa tadhana ng lupang iyon. At sa bawat taon na dumaan, ang kwento ng mga Carrion at ng mga aswang ay naging isang alamat na ipinasa-pasa sa mga bagong salinlahi upang magsilbing gabay at paalala sa kabutihan at katotohanan ng buhay sa ilalim ng mga puno ng balete. Wakas. Sa gitna ng kadiliman ng gubat ng Karabalan, kilala ang pamilyang Salvacion sa kanilang taglay na misteryo. Sa unang tingin, sila'y tila ordinaryong mga tao. Tahimik na namumuhay sa gilid ng nayon, ngunit sa likod ng kanilang kaaya-ayang imahe, nananahan ang isang lihim na matagal nang tinatago. Ang pinuno ng pamilya ay si Lacandarom, ang hari ng mga aswang. Ang kanyang anak si Isabela ay kilalang reyna ng kagandahan sa nayon. Mahaba ang kanyang itim na buhok na kasing itim ng gabi at ang kanyang mga matay tila nangungusap sa sino mang tumitig dito. Ngunit sa kabila ng kanyang karektan, may kakaibang aura si Isabela na hindi may paliwanag ng mga tao. Hindi nila alam na sa kanyang dugo ay nananalaytay ang sumpa ng aswang. Sa kabila ng kanyang lihim, si Isabela ay nabubuhay ng payapa. Wala siyang nais kundi makalaya sa anino ng kanyang ama at mabuhay bilang isang normal na tao. Ngunit isang araw, ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman. Lumubog ang araw sa Karabalan at unti-unting bumalot ang kadiliman sa nayon. Si Isabela ay naglalakad pa uwi mula sa ilog matapos ang kanyang paliligo. Sa likod ng kanyang bawat takbang ay tila may gumagapang na anino ng panganib. Hindi niya napansin ang 5 kalalakihan na nakatanaw sa kanya mula sa likod ng mga puno. Ang kanilang mga matay puno ng kasamaan. Si Danilo, ang leader ng grupo, ay matagal nang may lihim na pagnanasa kay Isabela. Alam niyang hindi siya maaaring tanggihan ng dalaga, ngunit sa kanyang utak na baluktot, ang tanggihan ay insulto. Sa gabing iyon, tinipon niya ang kanyang mga kasama upang gawin ang isang kasalanang hindi mapapatawad. Si Isabela ay maganda, ngunit wala siyang magagawa kung tayo magkaisa, wika ni Danilo habang sinisilip ang dalaga. Tumango ang 4 niyang kasama. Ang kanilang mga ngiti puno ng kahayupan. Sa isang iglap, bumagsak si Isabela sa lupa. Itinali nila ang kanyang mga kamay at piniringan ang kanyang mga mata. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit tinakpan ni Danilo ang kanyang bibig. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, narinig ng mga punong kahoy ang kanyang mga sigaw ng takot at sakit. Ang hindi nila alam, habang ginagawa nila ang kanilang kababuyan,
Isang halimaw ang tahimik na nagising sa loob ni Isabela. Matapos ang kasuklam-suklam na gawain ng mga lalaki, iniwan nila si Isabela na duguan at walang malay sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa halip na kamatayan, ang gabing iyon ay naging simula ng kanyang pagkagising. Sa gitna ng kawalan, unti-unting bumalik ang kanyang ulirat. Ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang katawan. Ngunit higit pa rito, ang galit at puot na bumalot sa kanyang pagkatao. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagsimula niyang maramdaman ang kakaibang init na nagmula sa kanyang dugo. Ang kanyang mga kuko ay humaba, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pula, at ang kanyang katawan ay nagkaroon ng hindi maipaliwanag na lakas. Sa pagkakataong iyon, ang dugo ng isang aswang ay tuluyang bumalot sa kanya. "Magsisisi kayo," bulong niya habang ang kanyang tinig ay nagbago. Nagmistulang tinig ng isang halimaw. Ang 5 lalaki na nagtatampisaw sa kanilang tagumpay ay hindi nakala ang paparting na pagbagsak. Habang sila'y nagkakatuwaan sa gitna ng kagubatan, biglang nagdilim ang paligid. Isa-isa silang nakarinig ng mga kakaibang tunog, parang mga kalmot sa kahoy at mga ungol na hindi nila may paliwanag. "Anong nangyayari?" tanong ni Danilo habang hawak ang itak. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang matalim na kuko ang sumabit sa kanyang dibdib. Isa-isang naglaho ang mga lalaki sa ilalim ng anino ng kagubatan. Ang kanilang mga sigaw ay umalingaw sa buong nayon. Ngunit walang nakarinig kung naglakas loob na lumapit. Si Isabela, ngayon ay hindi na ang inosenteng dalaga, ay nagmistulang halimaw na nagtataglay ng puot ng isang diyosa. Ang natitirang 4 ay nagsimulang tumakbo, ngunit walang takbuhan ang maaaring makatakas sa galit ng isang nagising na aswang. Sa bawat takbang nila, tila mas lumalapit ang anino ng kamatayan. Ang isa ay natagpuan sa ilalim ng isang puno. Ang kanyang lig ay naputol na parang hiniwan ng matalim na kutsilyo. Ang isa ay nakalambitin sa sanga. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang ang kanyang katawan ay wala ng buhay. Si Danilo ang leader, ang natira. Humihingal siyang tumatakbo. Ngunit ang takot ay nagpapabigat sa kanyang mga paa. Nang marating niya ang gilid ng ilog, hinarap niya si Isabela. Ngayon, hindi na siya mukhang tao. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy at ang kanyang katawan ay nababalot ng mga punit na damit at dugo. "Hindi ko ito gusto," bulong ni Isabela habang nilalapitan siya. "Pero dahil sa inyong kasamaan, itinulak niyo ako sa impyerno." Sa huling pagkakataon, sumigaw si Danilo bago siya tuluyang nilamon ng anino. Sa pagbabalik ni Isabela sa tahanan ng kanyang ama, ramdam niya ang bigat ng kanyang bagong anyo. Sa bawat takbang patungo sa mansyon ng salbasyon, ang kanyang damdamin ay pinaghalong puot at takot at pagkamuhi sa sariling naging anyo. Ngunit alam niya, wala nang balikan. Sila Kandarom, ang hari ng mga aswang, ay nakaupo sa trono ng kanilang silid tanggapan nang dumating si Isabela. Sa halip na magulat, isang malupit na ngiti ang bumalot sa kanyang mukha. "Isabela, tuluyan ka nang nagising. Hindi mo maitatanggi ang dugong nananalaytay sa iyong mga ugat," wika nila Kandarom. "Hindi ko ito ginusto, ama," sagot ni Isabela. Ang kanyang tinig ay nanginginig ngunit puno ng galit. Ginising ito ng kababuyan ng mga tao. Sila ang nagtulak sa akin sa pagiging halimaw. Lumapit sila Kandarom at tinawakan ang mukha ng kanyang anak. "Ang bawat halimaw ay isinilang mula sa kadiliman. Ngunit tandaan mo, anak, ang kadilimang iyon ang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang tanong, paano mo gagamitin ang lakas na ito?" Hindi sumagot si Isabela. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na hindi niya gagamitin ang kapangyarihan upang magdulot ng kasamaan. Sa halip, itinalaga niya ang sarili sa paghahanap ng hustisya para sa mga inabusong tulad niya.
Habang dumaan ang mga araw, kumalat ang balita sa buong nayon tungkol sa pagkawala ng 5 kalalakihan. Ang ilan ay nagsabing sila'y sinumpa, habang ang iba'y naniniwalang pinatay sila ng mga engkanto sa kagubatan, ngunit walang makapagturo sa tunay na dahilan ng kanilang pagkawala. Sa kabila ng kanyang galit, pilit na bumalik si Isabela sa normal na pamumuhay, ngunit ang normalidad ay isang ilusyon lamang. Sa gabi, siya'y binalot ng bangungot ng nakaraan. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng sigaw ng takot, hindi lamang mula sa kanyang karanasan kundi mula rin sa lalaking kanyang pinatay. Isang gabi, habang siya'y naglalakad sa tabing ilog, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila may dalang babala. Sa kabila ng kanyang takot, narinig niya ang mga tinig, mga boses na humihingi ng tulong. "Hindi kami makatulog. Isabela, tulungan mo kami," sabi ng tinig ng isang lalaki. Si Danilo. Pagmulat ni Isabela at nakita ang 5 anino sa kanyang harapan, ang kanilang mga katawan ay puno ng sugat at ang kanilang mga mata ay naglalagablab. "Hindi niyo ako kayang takutin," sigaw niya, ngunit sa kalooban ay naroon ang pangamba. Ang mga kaluluwa ng kanyang mga biktima ay bumalik upang maghain ng paghihiganti. Kinabukasan, nalaman ni Isabela mula sa kanyang ama na ang mga espiritu ng mga napatay niya ay nagiging gabunan, mga masamang kaluluwang gumagala upang magdala ng takot. Sinabi nila Kandarom na ang tanging paraan upang magpatahimik ang mga ito ay ang paglilinis sa kanilang mga kaluluwa gamit ang dugo ng isang inosenteng buhay. "Kung gusto mong mapalaya ang iyong sarili sa kanilang paghihiganti, kailangan mo magbuwis ng isa pang buhay," payo nila Kandarom. Ngunit si Isabela, sa kabila ng pagiging anak ng isang aswang, ay hindi kailanman kayang pumatay ng inosente. Sa halip, nagpa siya siyang harapin ng mga espiritu sa kanyang sariling paraan. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, pumunta siya sa kagubatan kung saan niya pinatay ang 5 lalaki. Dala ang isang anting-anting na binigay ng isang matandang ermitanyo. Naglatag siya ng bilog na asin at nagsimulang magdasal. "Magsipakita kayo. Alam kong nandito kayo," wika niya. Sa isang iglap, lumitaw ang 5 espiritu. Ang kanilang mga katawan ay nagsisindi ng apoy at ang kanilang mga mukha ay puno ng galit. "Hindi kami titigil, Isabela, hanggat hindi mo pinagbabayaran ang ginawa mo. Mananatili kaming isang sumpa," wika ni Danilo. Huminga ng malalim si Isabela at nilakasan ang kanyang loob. "Hindi ko ipagkakaila ang aking kasalanan, pero kayong nagtulak sa akin sa ganito. Hindi ako magsisisi sa pagpatay sa mga hayop na tulad ninyo." Ang lupa ay yumanig at ang espiritu ng mga lalaki ay nagsimulang maglaho sa liwanag ng anting-anting ni Isabela. Ngunit bago tuluyang mawala, iniwan ni Danilo ang isang babala. "Huwag kang magtiwala sa kadugo mo, Isabela. Ang totoong kaaway ay nasa loob ng iyong tahanan." Hindi mapakali si Isabela sa sinabi ni Danilo. Bago ito tuluyang maglaho, "Huwag kang magtiwala sa kadugo mo." Paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan. Alam niyang may malalim na lihim ang kanyang ama, ngunit hindi niya lubos maisip na maaari siyang traidorin nito. Sa sumunod na mga araw, sinubukan niyang kalimutan ang lahat ng nangyari, ngunit hindi yun naging madali. Sa bawat sulok ng mansyon ng kanilang pamilya, tila may anino ng panganib, lalo na sa presensya nila Kandarom, na ngayon ay tila mas malapit sa kanya kaysa dati. Isang gabi, habang tahimik siyang nagdarasal sa altar ng kanilang pamilya, nilapitan siya ng kanyang ina, si Aling Celia, na tahimik ngunit puno ng malasakit. "Isabela, may dapat kang malaman," bulong ng kanyang ina. "Matagal ko nang tinanggap na sila Kandarom ay may madilim na kaluluwa. Ngunit hindi ko inakala na pati ikaw ay madadamay." Napatigil si Isabela. "Anong ibig mong sabihin, ina?" "Ang iyong ama,
may plano siyang gawing ganap kang tagapagmana ng kanyang trono bilang hari ng mga aswang. Ngunit hindi lang ito tungkol sa kapangyarihan. Kailangan niyang ihandog ang kaluluwa ng anak niyang babae upang maging immortal. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malinaw na sagot si Isabela sa mga katanungan niya tungkol sa kanyang ama. Si Lacandaro ay hindi lamang isang leader ng mga aswang, kundi sa ring halimaw na gagawin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang impormasyon ay nagbigay din ng bigat sa kanyang dibdib. Paano nalalabanan ng kanyang sariling ama, ang taong nagpalaki sa kanya, at paano niya matatakasan ang sumpang nakatali sa kanyang dugo? Nagdesisyon siyang lalamin ang buong katotohanan. Kinagabihan, habang natutulog si Lacandaro, pumasok siya sa pribadong silid ng kanyang ama. Doon niya natagpuan ang isang antigong aklat na nakasulat sa lumang baybayin. Sa mga pahina nito, natuklasan niya ang isang nakakatakot na seremonya upang maging immortal ang isang hari ng mga aswang. Kailangan niyang ihain ang kaluluwa ng isang dalaga mula sa sariling dugo. At ang dalagang iyon ay walang iba kundi si Isabela. Biglang bumukas ang pinto. Nakita niyang nakatayo si Lacandaro sa harapan niya. Ang kanyang muka'y puno ng puot. "Hindi ko inakalang darating ang araw na pagtataksilan mo ko, anak," malamig niyang sabi. "Ngunit mukhang kailangang simulan ang seremonya ng mas maaga kaysa sa inaasahan." Hindi naghintay si Isabela na kumilos ang kanyang ama. Agad siyang tumakbo palabas ng silid, dala ang aklat na naglalaman ng sekreto sa kanyang ama. Ngunit mabilis si Lacandaro. Sa isang iglap, inarangan niya ang kanyang anak sa bulwagan ng mansyon. "Hindi mo maiwasan ang iyong tadhana, Isabela. Ikaw ang susi sa aking walang hanggang buhay," sabi ni Lacandaro. "Hindi ako magiging kasangkapan ng kasamaan mo," sigaw ni Isabela. Biglang nagbagong anyo ni Lacandaro. Ang kanyang balat ay naging itim na tila, uling, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pula. Ang kanyang mga kuko'y bumaba na parang mga espada, ngunit sa kabila nito, hindi natakot si Isabela. Ramdam niya ang init ng kanyang sariling dugo. Ang kanyang sariling kapangyarihan bilang anak ng hari ng mga aswang ay unti-unting gumising. Tumindig siya at hinarap ang kanyang ama. Ang kanyang mga kuko'y humaba at ang kanyang mga mata'y kumikislap sa parehong pulang liwanag. Nagtagpo ang mag-ama sa gitna ng bulwagan. Ang kanilang mga galamay ay nagbagaan at ang bawat hampas ay nagdulot ng lindol sa buong mansyon. Ang mga haligi nagkabitak at ang sayag ay tila mabibiyak sa anumang sandali. "Hindi ako magiging tulad mo," sigaw ni Isabela habang ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang itulak ang kanyang ama. Ngunit si Lacandaro ay mas makapangyarihan. Sa isang iglap, hinagis niya si Isabela sa pader, dahilan upang mabitawan nito ang aklat. Tumayo siya ng malakas. "Walang halaga ang iyong tapang, anak. Ikaw ay akin. Ang iyong buhay ay para sa aking kaluwalhatian." Habang nakahandusay si Isabela, tila nawawalan na siya ng pag-asa. Ngunit sa kanyang isipan, narinig niya ang boses ng kanyang ina. "Hindi mo siya matatalo gamit lamang ang lakas. Gamitin mo ang puso mo, Isabela. Ang kadiliman ay hindi maaaring talunin ng isa pang kadiliman." Sa mahuling sandali, tumindig si Isabela at nagpakawala ng sigaw na puno ng emosyon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, ngunit hindi na ito pula kundi puting liwanag. Ang kanyang puso, na puno ng pagmamahal at malasakit para sa mga inosenteng tao, ay naging kanyang sandata. Sa isang iglap, isang malakas na liwanag ang bumalot sa buong mansyon. Napasigaw si Lacandaro habang ang liwanag ay tumagos sa kanyang katawan. Ang kanyang balat ay nasunog at ang kanyang mga sigaw ay unti-unting nawala sa alingawngaw. Pagkatapos ng laban, natagpuan ni Isabela ang kanyang sarili sa gitna ng guho ng kanilang mansyon. Wala na si Lacandaro, ang hari ng mga aswang ay tuluyang nawala. Lumipas ang magdamag, ngunit ang liwanag na nagmumula kay Isabela ay nanatiling nakabalot sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay pinapanood siya ng buwan at mga bituin.
Mistulang sila'y saksi sa kanyang laban. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya maiwasang maramdaman ang kirot sa kanyang puso. Ang lahat ng alaala ng kanyang nakaraan, ang kanyang pagiging inosente, ang kanyang simpleng pangarap na mamuhay ng payapa ay tila mga basag na salamin na hindi na may babalik. Sa gitna ng guho ng kanilang mansyon, nakita niya ang kanyang ina, naduguan, ngunit buhay. Isabela. Mahina ngunit puno ng pagmamalasakit ang tinig ni Aling Celia. Lumapit si Isabela at agad na yakap ang kanyang ina. Ina, tapos na. Wala na si ama, wika niya habang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit umiti si Aling Celia ng mapait. Isabela, hindi pa tapos ang lahat. Ang iyong ama'y maaaring nawala, ngunit ang kanyang impluwensya ay nananatili. Ang kanyang hukbo ng mga aswang ay hindi kailanman titigil hanggat may dugo ka niya. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa nayon tungkol sa pagkawasak ng mansyon ng mga salbasyon. Ang mga tao ay nagtipon upang alamin ang nangyari, ngunit walang nagtangkang pumasok sa guho. Ang kanilang takot sa pamilya ni Isabela ay nananatili, ngunit hindi nila alam ang kabutihang nilabanan ni Isabela sa ilalim ng gabing iyon. Habang pinag-iisipan ni Isabela ang susunod niyang hakbang, dumating si Aling Celia dala ang isang kahon na may mga ukit na sinaunang baybayin. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina, sabi ni Celia. Sa loob nito ay nakatago ang tanging bagay na maaaring makatulong sa iyo upang labanan ang natitirang mga alagad ng iyong ama. Binuksan ni Isabela ang kahon at natagpuan ang isang amulitong hugis buwan at isang balumbon ng sulat. Sa mga liham, nakasulat ang kasaysayan ng kanilang pamilya kung paano naging hari ang mga aswang sila Kandarom at ang sumpang itinakda sa kanilang dugo. Natuklasan ni Isabela na ang amulitong iyon ay may kakayahang pahupain ng uhaw ng dugo sa sino mang aswang. Ngunit sa parehong dokumento, may babala. Ang paggamit nito ay magdudulot ng malaking sakripisyo. Isang gabi, habang binabasa ang mga liham, naramdaman ni Isabela ang kakaibang presensya sa paligid. Tumayo siya, hawak ang amuleto at lumapit sa bintana. Doon niya nakita ang isang grupo ng mga anino na gumagalaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi iyon ordinaryong mga tao. Ang kanilang mga mata ay nagliliwanag at ang kanilang mga anyo ay malamig at nakakatakot. Ang mga ito ay natitirang hukbo nila Kandarom, mga halimaw na naghandang ituloy ang plano ng kanilang pinuno kahit wala na siya. Isabela, sabi ng isa sa kanila, ang leader ng grupo. Ikaw ang bagong tagapagmana ng trono. Sumama ka sa amin at muli nating itatayo ang kaharian ng mga aswang. Ngunit tumayo si Isabela ng buong tapang. Hindi ako magiging tagapagmana ng kasamaan. Kung gusto niyong sundan ako, sundan niyo ako sa liwanag, hindi sa dilim. Ang mga halimaw ay napangisi. Kung ayaw mo, wala kaming pagpipilian kundi ang sirain ka tulad ng ginawa mo sa aming hari. Ang sumunod na mga araw ay naging paghahanda para sa nalalapit na digmaan. Sa tulong ng kanyang ina, inalam ni Isabela ang tamang paraan ng paggamit sa amuleto. Pinagsama nila ang kaalaman ng albularyo at ang kakayahan ni Isabela bilang anak ng aswang. Sa gabi ng bagong buwan, dumating ang hukbo ng mga halimaw. Ang kanilang mga anino ay bumalot sa buong nayon at ang mga tao ay nagtago sa kanilang mga tahanan. Ngunit si Isabela, suot ang amuleto, ay tumayo sa gitna ng plaza ng bayan. Ito ang huling gabi ng iyong pananakot, sabi niya. Sa isang iglap, sumugod ang mga halimaw, ngunit sa bawat hakbang, binanlawan sila ng liwanag mula sa amuleto ni Isabela. Ang ilan ay nawala, ngunit ang iba'y nagpatuloy sa pag-atake. Sa wakas, nagharap si Isabela at ang leader ng hukbo. Malakas ito, ngunit sa tulong ng kanyang sariling lakas at ang liwanag ng amuleto, nagawa niyang talunin ito. Pagkatapos ng laban,
Muling bumalik ang katahimikan sa nayon, ngunit alam ni Isabela na hindi pa rin siya ligtas. Ang dugo ng aswang ay nananatili sa kanyang ugat at ang bawat hakbang niya patungo sa mas malaking hamon. Sa kabila ng lahat, nagdesisyon siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang protektahan ang mga inosente at labanan ang mga halimaw sa loob at labas ng kanyang mundo. Si Isabela, ang dalagang minsang naging biktima ng kasamaan, ay naging mandirigma ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Makalipas ang ilang linggo, naging tahimik ang nayon ng San Gabriel. Sa kabila ng mapanirang digmaan sa pagitan ni Isabela at ng hukbo ng kanyang ama, tila bumalik na ang normal na takbo ng buhay ng mga tao. Ngunit sa kalooban ni Isabela, alam niya ang katahimikan na iyon ay pansamantala lamang. Isang gabi, habang naglalakad si Isabela sa gilid ng kakahuyan, narinig niyang may hinang huni ng isang awit, isang matandang dasal na tila tawag mula sa kanyang nakaraan. Napahinto siya at tumingin sa paligid. Doon, sa lilim ng isang malaking puno ng baliti, nakita niyang isang matandang babae na tila naghahantay sa kanya. "Isabela," tawag ng matanda na tila kilalang kilala siya. "Alam kong darating ka." Lumapit si Isabela. Hawak ang kanyang amuleto. "Sino ka? Bakit mo ako kilala?" Ngumiti ang matanda. "Ako si Anang, isang albularyo mula sa kabilang nayon. Matagal na kitang inaabangan. Ang dugo mo, Isabela, ay may kakayahang magbalanse ng mundo. Ngunit kailangan mo magdesisyon. Mananatili ka bang tao o yayakapin mo ang iyong lahi?" Napalunok si Isabela. Alam niya ang tanong na iyon ay kasing bigat ng laban na hinarap niya laban sa kanyang ama. Hindi niya lubos na intindihan ang ibig sabihin ng balanse, ngunit ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. "Hindi ko gusto maging halimaw tulad ng ama ko," sagot niya. "Totoo yan," sagot ni si Anang. "Ngunit hindi mo may tatanggi ang iyong pinagmulan. Ang tanong ay paano mo gagamitin ang kapangyarihan mong iyon?" Ipinakita ni Sianang kay Isabela ang isang lumang balumbon na may ukit ng sinaunang baybayin. Nakasulat dito ang isang propesya tungkol sa isang anak ng dalawang mundo, ang isang nilalang na may dugong tao at aswang na magiging susi sa pagbabago ng kanilang mga lahi. "Ang dugo mo, Isabela, ay espesyal. Hindi lamang ito makapangyarihan, kundi ito rin ang maaaring magtulak sa mga aswang na maging mapayapa," paliwanag ni Sianang. "Ngunit upang magawa iyon, kailangan mong maglakbay sa puso ng kadiliman, ang tahanan ng mga hari ng aswang. Doon mo malalaman ang tunay mong tadhana." Hindi naging madali para kay Isabela ang magdesisyon tanggapin ang hamon ni Sianang. Ngunit sa huli, naisip niya kung mayroon mang paraan upang tuluyang magtapos ang sumpa ng kanyang lahi, ay kailangang harapin niya ito. Kasama si Sianang, nagsimula siyang maglakbay papunta sa isang lugar na tinatawag na Puso ng Kadiliman, isang mahiwagang kagubatan sa dulo ng kanilang isla. Sa kanilang paglalakbay, marami silang nakaharap na nilalang, mga engkanto, tiyanak at iba pang halimaw na minsan nakikipagtulungan, minsan kalaban. Habang papalapit sila sa layunin, unti-unting natutunan ni Isabela ang kontrolin ng kanyang kapangyarihan. Sa tulong ni Sianang, natuklasan niya kung paano gamitin ang kanyang dugo upang magpagaling, magpalakas at magbigay liwanag sa dilim. Pagdating nila sa puso ng kadiliman, natagpuan nilang isang malaki at mistikal na altar na gawa sa itim na bato. Sa paligid nito may mga aninong gumagalaw, mga kaluluwa ng mga hari ng aswang na nauna kay Lakandarom. Lumapit si Isabela sa altar, hawak ang kanyang amuleto. Sa sandaling iyon, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. "Isabela, ang anak ng dalawang mundo, anong nais mo?" "Gusto kong wakasan ang sumpa ng aking lahi," sagot ni Isabela nang walang pag-aalinlangan. "Wakasan ang sumpa?" Tumawa ang boses, malalim at nakakatakot. "Hindi mo ba alam na ang sumpang iyon ay siya ring dahilan ng iyong lakas? Kung tatanggalin mo ito, mawawala ang lahat ng iyong kapangyarihan."
maging ang mga aswang na sumusunod sa liwanag ay mawawala. Nag-isip si Isabela. Alam niyang hindi niya gustong maging tulad ng kanyang ama, ngunit ayaw rin niyang magdala ng kapahamakan sa iba. Kung ganon, hindi ko aalisin ang sumpa. Bagkus, babaguhin ko ito. Ang lahi ng mga aswang ay hindi magpapalaganap ng kasamaan. Ang kanilang kapangyarihan ay magiging tagapagligtas, hindi tagawasak. Sa sandaling iyon, isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Ang mga anino ay nawala at ang altar ay naglaho. Sa halip, isang bagong simbolo ang lumataw sa amuleto ni Isabela. Isang buwan at araw magkasama, tanda ng balanse ng liwanag at dilim. Pagkatapos ng ritual, bumalik si Isabela sa San Gabriel bilang isang bagong nilalang. Hindi na siya isang ordinaryong dalaga, kundi isang pinuno ng pagbabago para sa mga nilalang na tulad niya. Sa tulong ng kanyang ina at siya nang ginamit niya ang kanyang lakas upang turuan ang mga aswang na mamuhay ng mapayapa kasama ng mga tao. Ngunit alam ni Isabela na ang kanyang laban ay hindi pa tapos. Marami pa ring nilalang nananatili sa dilim at marami pa siyang kailangang gawin upang masiguradong magtagumpay ang liwanag. Sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Si Isabela, ang anak ng hari ng aswang, ay naging isang simbolo ng pag-asa sa isang mundo ng puno ng takot at misteryo. Wakas,